Mga kwentong pambata. Ang Nutcracker. Noong unang panahon, sa isang manyebeng umaga ng Pasko, isang pagkatok ang maririnig sa isang malaking bughaw na pinto. Clara! Pakitingnan nga sinong nasa pinto? Masaya at nagmamadaling bumaba si Clara. Umaasa siya na isang espesyal na panauhin ang dumating. At totoong espesyal nga ang dumating. Tito Jack! Ho, ho, ho! Maligayang Pasko, Batang Paslit! Hindi na ako Batang Paslit, Tito. O ay ano naman ngayon? Para sa akin, ikaw pa rin ang aking munting prinsesa. Pero tama ka naman. Lumaki ka na nga talagang bata ka. Hay, dapat pala hindi na kita bigyan ng regalo. Ah! Kalimutan mo na po yun. Ako pa rin naman ang batang balerina tulad ng nakaraang Pasko. Oh? Si Tito Jack ay gumagawa ng laruan at bawat taon, gumagawa siya ng magagandang mga laruan para kay Clara at si Fritz. Mahal na mahal ni Clara ang lahat ng kanyang mga laruan at inaayos sa kanyang aparador. Siya ay may mga sundalong lata, pirata, balerina, nangangabayo, tangke, malalaking truck at marami pang iba. Ngunit si Fritz ay hindi maalaga sa kanyang mga laruan. Palaging nakakalat lamang sa lapag. Ano pong laruan ang ginawa niyo para sa akin, Uncle? Oo, ngayong taon meron akong napaka-espesyal na regalo para sa'yo, Fritz. Pero kailangan mong maghintay hanggang gabi bago buksan ito. Sige na, Tito, please. Kailangan pa ba natin antayang magabi? Buksan na natin ngayon. Kayo talaga. Alam na alam niyong hindi ako makakatanggi. Sige, mukhang ang gabing ito bago magpasko ay magiging mahiwaga. Hi, Tito. Hindi naman na kami ganun kabata. Alam na namin na hindi totoong mahal ka. Oh? Huwag muna kayong pakakasiguro. Tandaan niyong kapaskuhan ngayon. Hay! Inaantok ako sa kwento mo, Tito. Pwede na bang buksan yung mga regalo? O sige, ito para sa iyo. At ito naman ay para sa iyo. At nang buksan ni Fritz ang kanyang regalo, isang mandirigmang daga ang kanyang nakita. Mukha itong matapang nakita sa kanyang mga pangil. Parang totoong daga ang isang ito. Clara, tignan mo. Parang kakagaling niya nga lang sa gera eh. Ngunit hindi nakikinig si Clara. Nakatitig lamang siya sa kanyang laruan. Isa pala itong Nutcracker. Meron itong matulis at mahabang ilong at isang malaking ulo na higit pang mas malaki sa kanyang katawan. Ngunit merong bagay na kakaiba sa laruan niyang ito. Hindi maalis ang pagkatitig dito ni Clara. Napakapangit naman yan! Walang pangit, Fritz. Sadya lang siyang kakaiba. Pwede pangit nga. Hindi ibig sabihin pangit ang pagiging iba, Fritz. At hindi pangit ang Nutcracker ko. O wag na kayong mag-away. At tama siya, Fritz. Hindi ka pangitan ng pagiging iba. Ito ang dahilan kung bakit dinala kong regalo para sa'yo, Clara. Alam kong makikita mong kagandahan sa Nutcracker sa kabila ng mahaba nitong ilong at malaking ulo. Isa siyang matapang na sundalo. Alam mo bang hindi naman ganyan ang itsura na dati? Talaga po? May kwento po ba yan? Kwento niyo naman po sa amin. Oo naman. Halikayo't maupo. Ngayon, makinig kayong maigi. Noong unang panahon, may isang reyna na gustong-gusto na palaging malinis ang kanyang kastilyo. Palagi siyang may hawak na pamaypay at salamin. Gusto niya palaging makita kung gaano siya kaganda. Isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Isang katulong ang nadapa at aksidenteng natapo ng cake na puno ng tsokolate at krema ang pader. Galit na galit ang reyna dahilan kung bakit di niya napigilang mapasigaw. Ah! Sino ka para dumihan ng napakaganda kong palasyo? Mga kawal, itapon ang babaeng ito. Nasaktan at nagalit ng lubha ang katulong. Sarili mo lang ang iniisip mo. Wala kang pakialam sa mga taong nagsisilbi para sa'yo. Hindi mo naiintindihan na hindi nadadaan sa ganda ang lahat ng bagay. Makinig kang mabuti dahil pagsisisihan mo ang ginawa mo. Sinusumpa kita. Hahaba ang iyong ilong at magiging malaki ang iyong ulo. At ang pagbiyak ng pinakamatigas na nuwes lamang,
ang bukod tanging makapag-aalis ng sumpang ito sa'yo. Napaupo na lamang ang Reyna at napaiyak. Hindi! Ang mukha ko! Anong gagawin ko? Hindi pa naman ako marunong magbiyak ng nuwes. Paano pa ang pinakamatigas na nuwes? Nang biglang dumating ang Nutcracker. Ako! Kaya ko! Gagawin ko to para sa iyo, mahal na Reyna. At nagawang makrak ng Nutcracker ang pinakamatigas na nuwes. Agad ding nawala ang sumpa sa Reyna. Ngunit, Anong nangyayari sa mukha ko? humaba ng humaba ang ilong ng Nutcracker. At lumaki ng lumaki ang kanyang ulo. At bali wala lamang ito sa Reyna. Napakapangit mo! Hindi ka nababagay sa napakaganda kong palasyo. Alis! At tuluyan ng pinaalis ang kawawang Nutcracker. Pero hindi naman tama yun. Napakasama naman ng Reyna. Tama ka. Kaya ngayon, naiintindihan niyo na ba bakit ganyan ang itsura ng Nutcracker? Hindi sa kanya! Sa akin na lang ang Nutcracker na yan! Sabi mo hindi mo siya gusto. At saka bigay sa akin to ni Tito. At hindi ka maalaga sa laruan. Ngunit walang pakialam si Fritz. Gustong-gusto niya ang laruan kung kaya't pinilit niyang agawin ito. Sabay nila itong hinila sa kabilaan dahilan upang matanggal ang kamay nito. Tumigil din sa wakas si Fritz. Patawarin mo ko, Clara! Ang Nutcracker ko! Ay nako mga bata, ngayon ay Pasko at panahon ng hiwaga. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala. Ibabalot ko siya para sa inyo. Pero tandaan nyo, kailangan niyang manatili sa Christmas tree buong magdamag. Doon lamang magaganap ang hiwaga. O ito, kunin mo. O siya, alis na ako. Ingatan mong maigi ang Nutcracker, Clara. Oras na para sa hiwaga sa bahay na to. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Hindi maalis sa kanyang isip ang Nutcracker. Sa huli, pinuntahan niya na lamang ang kanyang laruan at kanya itong niyakap. Nanatili ito sa kanyang tabi hanggang siya ay makatulog. Di kalaunan, nakarinig siya ng ingay at pagkamulat niya, nakita niya na ang mandirigmang daga ay nagkaroon ng buhay. Hinugot nito ang kanyang espada at lumapit kay Clara. Bukod rito, madami pang mga daga ang kasama niyang dumating. Lahat ay may kagustuhang saktan siya. Tumayo si Clara upang paalisin ang mga daga. Ngunit nagulat siya nang malaman na singliit na lamang siya ng mga dagang ito. Nagsimula siyang manginig sa takot. Doon na lamang at nagkaroon ng buhay ang Nutcracker. O hindi! Clara! Tumakbo siya sa kwarto ni Clara at tumayo sa harapan ng kanyang aparador. Makinig kayo! Kailangan tayo ni Clara! Kailangan nating magtulungan! Tara! Sumama kayo sa akin! Lahat ay tumakbo pababa para tulungan si Clara. At sa kanilang pagdating, isang giyera ang naganap sa pagitan ng mga daga at mga laruan. Tumakbo si Clara palayo at nagtago sa ilalim ng Christmas tree. Matapang na lumaban ang mga laruan, ngunit sadyang napakarami ng mga daga. Ang Nutcracker ay lubha ng sugatan at unti-unti siyang napalibutan ng mga daga. Oh hindi! Ang aking Nutcracker! Nagsitakbuhan ang mga daga nang makitang bumagsak ang pinuno at nagtagumpay sa giyera ang mga laruan. Oh, Nutcracker! Hindi! Parang awa mo na! Gumising ka! Hindi! At sa kanyang pag-iyak, ang Christmas tree ay biglang umilaw. Ano? Ang Nutcracker ay nagpalit anyo sa isang napakagwapong prinsipe. Sino ka? Hindi mo ba ako naalala? Ako ang Nutcracker. Naalis mo ang sumpa, Clara. Nakita mo ang totoong kalooban ko kahit mahaba ang aking ilong at malaki ang ulo. Bago pa man nakapagsalita si Clara, tumugtog ang piano ng napakagandang tugtog. At ang mga sumunod na pangyayari ay tunay na mahiwaga. Sobrang saya niyang nakikipagsayaw sa kanyang Nutcracker. Clara, dito ka ba natulog kagabi? Ano? Nasaan ang mandirigmang daga? At ang aking Nutcracker? Nasa kamay mo siya, Clara? Okay ka lang ba, anak? Magandang umaga sa lahat! O Clara, dito ka ba sa ilalim ng puno natulog buong gabi? Tito! Ang Nutcracker! Siya ay isang gwapong prinsipe! Nagkaroon siya ng buhay kagabi! Ganon na din ang mandirigmang daga!
sumasayaw ng mga candy at mga dagang naglalaban? Nako, kasalanan ko to. Sinira ko ang kanyang laruan at ngayon nababaliw na siya. Clara, bakit hindi mo itago ang nutcracker mo sa iyong aparador at pagkatapos ay mag-almusal tayo? Opo, Tito. Hindi na mahalaga kay Clara na walang naniniwala sa kanya. Alam niya sa paglaki niya, naniwala siya sa kanyang nutcracker. Alam niya na sa kanyang paglaki, mahanap niya ring muli ang prinsipe at magiging masaya sila habang buhay. Sa kanyang kwarto, maingat na itinago ni Clara ang kanyang nutcracker at saka bumaba upang makasama ang kanyang pamilya. Tunay ngang ito ay araw ng mahiwagang Kapaskuhan.